Good evening and good morning there in the Philippines. Good afternoon. This is your host, Freddy Filipino sa America Blog. At sa Facebook, /Freddy. Okay? And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel. Just pin the button, the red button below. And you are already in. And it's all free. At mag-comment lang po tayo. Okay? Mag-comment lang po tayo. Let's talk about this important item that I got for you. Okay? And give me a big likes too. Okay? Ito po ang may pahiwatig ko ang according to Philistar dyan sa Pilipinas, yung one of the leading newspaper there in the Philippines, may masamang pahiwatig ang DepEd. Talaga kasi sila ay interesado through BP Sara, who is the Secretary of Education, for a need for the confidential fund to augment its budget. Ang kanilang budget ay $924.7 billion. Okay? And they wanted to have some more. Okay? Right now, ang kanilang budget is for the year, proposed budget for next year is 718.082. Okay. Kasi ang kailangan ng lahat ng maraming pera sa ating security kasi matagal na napabayaan ang Armed Forces of the Philippines. Ang Armed Forces of the Philippines ay ang proposed budget ng Senado ay 5.768 trillion pesos. Kasi bibili ng mga barko, eroplano, at magdadagdag ho ng manpower. Kailangan ho yan para may depensa ang Pilipinas. Dahil nangyayaring ginagawa ng China, no? Na pambubuli, pangaharas, hindi ho naman tama yun. No? At inaangkin na nila ang ating exclusive economic zone. Kasi hindi natin pwede ipamigay yan dahil nandyan ang ating kabuhayan. Ang mga isda na nahuhuli at yung mina na sa ilalim ng karagatan. Kaya sila interesado. Kasi maaring may langis yan. Pamimigay ba natin yan? Sino ba mga pro-China dyan? Tanungin ko kayo, payag ba kayo? Kung ayaw ba niyong guminhawa ang inyong buhay kung meron tayong mina dyan? At yung mga isda. Dito nga sa Amerika, hirap ang isda bumili ka ng isda, napakamahal. Buti dyan sa Pilipinas, mura lang ang isda at napapaligiran tayo ng isda. Dito napakamahal at hindi pa masarap. Ang masarap ang isda dyan sa Pilipinas. Okay? So, at ang ginagawa ni BP Sara ay ginagawa niya kung saan siya nagpupunta, tourism yun Pinopromote niya yung tourism sa Pilipinas. Ang trabaho niya ay being a Secretary of Education. At dahil sa education, walang basihan na increasean yung magkaroon kayo ng confidential fund sa Department of Education at lalo na sa Office of the Vice President. At sasabihin mo, gagamitin mo to sa pagtulong at paglaban sa NPA. Hindi kayo ang Department of National Defense. Dapat sa iyo, ikaw ang Secretary of National Defense kung gusto mo ng ganyan. Department of Education ka alam mo, BP Sara, you are a lawyer. I know you're a lawyer. Nakita mo na ba at bumisita ka na sa mga eskwelahan, public school? Nagtanong ka ba sa mga bata? At yung mga teacher mo, tinanong mo rin ba? Hindi nga maka-English yung mga teacher mo At yung mga bata, hirap na hirap. Kaya pag tinanong ng mga bata rito sa Amerika, yung mga bata dyan sa Pilipinas, pipi. At yung ibang mga Pilipino dyan sa Pilipinas, hirap na hirap. Out of 117 million Filipinos, only 11% could speak English. Do you know that, BP Sara? And even in the Senate,
Makikita mo sino ba ang nasa Senate ngayon. Si Senator Robin Padilla, isa na. Si Senator Bongo. Si Senator dating AFP Chief of Staff. Hindi. Ano pala? Philippine National Police General Bato de la Rosa. Kaya dapat kayong mag-isip. Kailangan natin yan. Importante yan. Paano natin ang ating mga graduate, college graduate, walang mga trabaho until now? Because they could not express themselves. Poor communication per Google. Yan ang number 1 problema natin sa Pilipinas. Poor communication. At pag nakausap mo yung ibang mga Pilipino rito na fluent in English, galit kayo. Ba't kayo galit? We are trying to share whatever information we've got here, and we would like it to share to you so that Filipinos could grow. Lalo na po especially to the young generation. Okay? So, ang sabi ng DepEd, we need to improve skills on reading, mathematics, at saka poor in English. Reading comprehension, hirap tayo. We are now ranking last. Just imagine that. And sasabihin niyo ni spokesman ng DepEd na because of the confidential fund, we're not expecting good result when it comes to the National Learning Program from K to 12. Okay? Just imagine that. Okay, K to 12. Di raw tayo maka-expect ng good result. Malaki na nga ang budget nyo Di sana pinalakihan pa niyo yung budget nyo. Huwag nyo nang intindihin yung confidential fund. Pero right now talagang importante yung confidential fund dahil gusto tayo sakupin ng China. Importante yan. Kailangan bigyan nyo ng weight, evaluation, and assessment. Ganyan muna. For the time being, we are in emergency. And we need to support the armed forces of the Philippines because they are fighting. Kaya nga nandyan yung mga baso militar ng Amerika ngayon Nagkaroon tayo under President Bongbong Marcos Jr. And through President Bongbong Marcos Jr., this America said that we are already a family of the United States of America. Unlike sa tatay mo. Kinalaban ang Amerika, kinalaban ang United Kingdom, kinalaban ang European Union, kinalaban ang Canada, kinalaban ang Australia. Ano pa? Na-isolate ang Pilipinas sa time ng tatay mo. BP Sara. Galit ko sa Amerika. Bakit kayo galit sa Amerika? At ikaw naman, Senator Amy Marcos, ano ba ang naging problema mo? Mukhang may pribado kang problema dyan. Kapatid mo, hindi mo sinusuportahan. Okay. Mag-comment lang ko kayo dito, Mag-comment lang ko kayo. Bakit hindi sinusuportahan ni Senator Amy Marcos si President Bongbong Marcos? Okay? Okay, this is your host, Freddy Filipino sa America Vlogging YouTube at in Facebook /Freddy. Okay? In God we trust, never hold your peace.